nabaligtad ang aking pananaw. Ang 10 araw sa Pilipinas na nagpabago sa lahat. Pakiramdam ko ay naguguluhan na ang aking isip at pandama. 10 araw lamang na paglalakbay, ngunit tila ba'y nabago na ng Pilipinas ang aking buong pagkatao. Sa sandaling paglapag ko pabalik sa aking bansa, napagtanto kong ang sarili kong bayan ay hindi kapani-paniwalang napag-iwanan na. Ang sentimientong ito, mula sa isang dayuhang turista na katatapos lang ng kanyang bakasyon sa Pilipinas, ay lumikha ng mainit na talakayan sa social media. Ayon sa nagpost, kahit maikling panahon lamang ang kanyang inilagi, isang matinding pakiramdam ng pagkalito ang sumalubong sa kanya pagdating sa airport ng kanyang sariling bansa. Mayroong kakaiba, mayroong kulang, aniya. Inabot daw siya ng ilang araw bago niya tuluyang maintindihan kung ano ang tunay na kalikasan ng pakiramdam na iyon. Ang kanyang nararanasan pala ay isang phenomenon na tinatawag na reverse culture shock. Ang post na ito ay umakit ng mga komento mula sa mga netizen sa buong mundo na marami ang nagsasabing, "Totoo iyan, ganyan-ganyan din ang naging karanasan ko." Ang higit na nakakagulat ay ang sunod-sunod na ulat mula sa mga turistang kahit isang linggo lamang ang inilagi sa Pilipinas ay nahirapan na ring mag-adjust pabalik sa kanilang sariling bansa. Isang turistang Amerikano ang nagsulat, "Ang mga bagay na karaniwan at inaasahan sa Pilipinas ay tila imposible sa Amerika. Pakiramdam ko ay para akong nawawala sa isang kakaibang mundo kahit na ito ang aking tinubuang lupa." Ano nga ba ang hiwaga ng Pilipinas na nagdudulot ng ganito kalaking pagbabago sa pananaw ng mga dayuhan? Sa pagkakataong ito, ating tutuklasin ang natatanging alindog ng Pilipinas sa pamamagitan ng mga testimonya ng mga taong personal na nakaranas ng matinding reverse culture shock. Ang pang-araw-araw na buhay na kinasanayan na nating mga Pilipino sa mata ng mundo ay isa palang himala. Sa isang social media post ng isang turistang Amerikano, isinulat niya ang mga katagang ito na yumanig sa marami. "Pagkatapos ng 3 taong paninirahan sa Pilipinas, bumalik ako rito at nagpunta sa isang malaking supermarket. Ang ugali ng mga empleyado ay napakasama at nakakadismaya. Kahit na nakabalik na ako sa sarili kong bansa, inabot ako ng ilang araw bago ko napagtantong nakakaranas na pala ako ng culture shock." Ang pahayag na ito ay malinaw na naglalarawan kung gaano kalubha ang reverse culture shock na nararanasan ng mga bumabalik sa kanilang bansa matapos ang kahit maikling pamamalagi sa Pilipinas. Maraming turista mula sa iba't ibang panig ng mundo ang nagpahayag ng kanilang pakikiisa sa damdaming ito. Ang reverse culture shock ay ang pakiramdam ng pagkalito o hirap sa pag-adjust kapag bumabalik sa sariling bansa matapos masanay sa ibang kultura. Kabaligtaran ito ng karaniwang culture shock. Ito ay isang phenomenon kung saan nagkakaroon ka ng kritikal na pagtingin sa sarili mong kultura. Para sa mga nakabisita sa Pilipinas, ang karanasang ito ay tila mas matindi. Ang reverse culture shock na ito ay nangyayari sa lahat, mula sa isang linggong turista hanggang sa mga dayuhang nanirahan ng maraming taon. Kahit magkaiba ang kanilang sitwasyon, ang pakiramdam ng pagkagulat sa pagkakaiba sa sandaling pagbalik sa kanilang bansa ay halos magkakatulad. Isang Amerikano na bumalik sa California matapos ang 7 taong pamumuhay sa Pilipinas ang nagsabi, "Inakala kong mas mamimiss ko ang California kaysa sa Pilipinas, ngunit sa aking pagbabalik, pakiramdam ko ay isa akong dayuhan. Mas hinahanap-hanap ko pa ngayon ang kulturang Pilipino. Kahit nasanay na ako, mas mahirap pala ito kaysa sa inaasahan ko." Partikular na kapansin-pansin ang sinabi ng isang teenager na anak na kasama ng kanyang mga magulang sa kanilang paglalakbay sa Pilipinas. Pag-uwi nila, naitanong niya, "Maituturing pa ba nating isang developed country ang ating bansa?" Ang simpleng tanong na ito ay isang makatotohanang patunay sa kapangyarihan ng karanasang Pilipino na baguhin ng lubusan ang mga pananaw at pagpapahalaga ng mga kabataan. Isang babaeng Amerikana na nag-solo travel sa Pilipinas ang nagbahagi sa kanyang blog. "Pagkatapos ng 2 linggong paglalakbay sa Pilipinas, naranasan ko ang isang hindi kapani-paniwalang reverse culture shock pag-uwi ko. Ang Pilipinas ay malinis, mahusay ang sistema, at ang mga tao ay napakabait at magiliw. Puno ito ng init ng pagtanggap at kabutihan. Higit sa lahat, ito ay isang ligtas na bansa. Bagamat labis siyang nasiyahan sa kanyang biyahe,
Isang ganap na kaibang tanawin ang sumalubong sa kanya sa pagbabalik. Ang mga basura sa kalsada, ang lumalalang seguridad sa mga parke, ang ingay sa mga restaurant, ang mga pagkakaibang ito mula sa Pilipinas ang naging dahilan upang muli niyang suriin ang kanyang mga pinahahalagahan. Ang malaking agwat sa pagitan ng Pilipinas at Amerika ay nagdulot sa kanya ng matinding pagkamangha. Isang Briton na nagtapos ng 6 na taong paninirahan sa Pilipinas ay may katulad na karanasan. Ang unang ikinagulat ko ay ang mga dumi ng aso sa bangketa. Bago ako tumira sa Pilipinas, hindi ko ito pinapansin. Ngunit ngayon, kapag nakakakita ako nito sa daan, talagang nabibigla ako. Binuod niya ang kanyang karanasan sa pagsasabing, "Ang paglalakbay ko sa Pilipinas ay nagpabago ng aking buhay." Ito ang naging dahilan upang seryosohin kong pag-isipan muli ang aking hinaharap. Ang pagbisita sa Pilipinas ay hindi lamang isang masayang bakasyon, ito ay nagiging isang pagkakataon para sa pagbabago ng pananaw sa buhay. Nakakagulat ang dami ng mga dayuhan na may ganitong karanasan. Ano nga ba ang partikular na imahe ng Pilipinas na kanilang nakita at ano ang pakiramdam ng kawalan na kanilang naranasan pag-uwi? Una sa lahat, maraming dayuhang turista ang sumasang-ayon sa isang bagay, ang matinding pakikipagkapwa-tao na makikita sa bawat sulok ng lipunang Pilipino. Saan ka man magpunta sa Pilipinas, ang mga tao ay nagpapakita ng isang taos-pusong init at kabaitan. Ito ay isang karaniwang sentimiento ng mga turista mula sa buong mundo. Ibinahagi sa isang social media post ang ganitong karanasan. Sa isang convenience store sa Pilipinas, isang dayuhan ang nahihirapan. Agad siyang nilapitan ng isang staff na may ngiti. Matiyagang ipinaliwanag ang kailangan niya at tinulungan pa siyang gamitin ang isang makina. Isang turista naman mula sa Singapore na namili ng marami sa isang supermarket ang namangha nang sabihin niyang, "Pinaghiwalay ng staff ang mga mainit at malamig na binili ko, ang mga inumin at pagkain." Magalang pa niya akong tinanong kung gusto kong ipainit ang pagkain at binigyan ako ng ekstrang straw at kubyertos. Lubos akong namangha sa ganitong antas ng pag-aasikaso. Ang serbisyo sa Pilipinas ay tunay na kakaiba at puno ng puso. Ang pangungusap na ito ay umani ng simpatya mula sa buong mundo. Maraming dayuhan ang nagkakaisa sa paniniwalang kapag naranasan mo na ang serbisyong may puso ng mga Pilipino, hindi ka na makakabalik sa dati mong mundo. Ang karanasan sa Pilipinas ay nagpataas ng husto sa kanilang mga inaasahan at binago ng tuluyan ang kanilang pananaw sa serbisyo. Ang nakakatuwa ay tila hindi naman nagsisikap ng husto ang mga Pilipino, ngunit sa iba't ibang paraan nagagawa nilang magparamdam ng init sa mga dayuhan. Ang kahusayan ng serbisyong Pilipino ay hindi nakabatay sa isang mahigpit na SOP, kundi sa natural na pagiging maalaga at mapagmalasakit ng bawat isa. Sa mata ng mga dayuhan, ito ay isang asal na nakasanayan na at bahagi na ng kultura at lipunan. Sa pamimili sa mall, pag-check-in sa hotel, pagkain sa mga night market o pagsakay ng taxi, ang mga dayuhang turista ay nabibighani sa walang kapantay na pag-aasikaso. Inilarawan sa blog ng isang turista ang kanyang karanasan sa pamimili sa isang mall sa Bonifacio Global City bilang isang kaligayahan at nakakaantig na sandali. Ikinuwento niya ang magiliw ng ngiti ng mga sales staff, ang pag-abot ng sukli gamit ang 2 kamay at ang taos-pusong, "Salamat po, balik po kayo." Higit pa rito, ang diwa ng pagtulong sa Pilipinas ay lumalampas sa simpleng customer satisfaction. Ito ay malalim na nakaugat bilang isang halaga ng buong lipunan. Ang impresyong ito ay ibinabahagi ng maraming dayuhan, ngunit ang init ng pagtanggap ng mga Pilipino ay hindi lamang limitado sa mga tindahan. Mas lalong humanga ang mga dayuhan nang maranasan nila ang kabutihan ng mga ordinaryong Pilipino. Ayon sa isang Canadian na mamamahayag, malinaw pa sa kanyang alaala ang isang karanasan 15 taon na ang nakalipas. Sa panahong hindi pa uso ang mga smartphone, naligaw siya sa Cebu, isang Pilipino ang nagbago pa ng kanyang sariling ruta at personal siyang isinakay sa motorsiklo upang ihatid sa kanyang destinasyon. Siyempre, may mababait ding tao sa ibang bansa, ngunit ang paglalaan ng oras para ihatid ang isang dayuhan sa kanyang patutunguhan ay hindi karaniwan. Sa tingin ko,
Ito ay isang nakakaantig na halimbawa ng init ng mga Pilipino, aniya. Sa loob ng 4 na taong pamumuhay niya sa Pilipinas, maraming beses siyang nakaranas ng mga katulad na sitwasyon. May isang kwento tungkol sa isang Pilipinong gumugol ng 30 minuto para samahan ang isang naliligaw na dayuhan sa tamang sakayan ng bus. Ang dayuhan, na labis na naantig, ay tumawag pa sa kanyang ina sa ibang bansa para ikuwento ito. Napakabait ng mga Pilipino. Naligaw ako at isang lokal ang naghatid sa akin sa istasyon na hinahanap ko kahit hindi iyon ang kanyang daan. Ito ay isang karaniwang pangyayari sa Pilipinas, ngunit para sa mga dayuhan, ito ay isang pambihirang karanasan. Mayroon ding ganitong kwento. Isang dayuhang turista ang tumigil sa isang makasaysayang kalye sa Intramuros, hawak ang isang mapa. Isang ginang na naglalakad ang kusang lumapit at nag-alok ng tulong. Inabot sila ng mahigit 1 oras habang masusi niyang ipinapaliwanag ang mga pinakamasasarap na pagkain sa lugar. Nang tangkain ng turista na magbigay ng tip bilang pasasalamat, mariin itong tinanggihan ng ginang, sabay sabing, "Welcome po sa Pilipinas," at hindi tinanggap ang pera. Sa huli, isang taos-pusong yakap na lamang ang ibinigay ng turista. Simula noon, hindi na raw sinubukan pa ng dayuhan na magbigay ng tip sa Pilipinas. Isang Australiano naman ang nagbahagi kung paano siya natulungan ng isang empleyado nang siya ay malito sa malalabirintong koneksyon ng LRT at MRT. 5 taon na ang nakalipas. Huling araw ko na iyon sa Pilipinas. Kung nahuli ako, hindi ko na sana napuntahan ang isang rooftop bar para makita ang city skyline, habang buhay kong pasasalamatan ng empleyadong iyon. Isinalaysay naman ng isang Aleman ang kanyang karanasan nang makilala niya ang isang Pilipina sa Espanya. Sinabi nito sa kanya, "Dapat kang bumisita sa Pilipinas." Inakala niyang isa lamang itong karaniwang pag-anyaya. Ngunit nang siya ay tunay na dumating sa Pilipinas at kinontak ito, labis itong natuwa at sinabing isasakay niya ito sa motorsiklo para libutin ang mga tanawin. Nang malaman pa nito kung saan siya nakatira, gumawa ito ng isang detalyadong listahan ng mga masasarap na kainan at mga night market na dapat niyang puntahan. Nagkausap lang kami sandali sa isang biyahe. Kung isang Aleman ang gagawa nito, mahirap paniwalaan. Madalas sabihing magiliw ang mga Pilipino, at sa tingin ko, ito ay ganap na totoo. Kapag naging kaibigan ka nila, ituturing ka nilang parang pamilya, hindi lamang sa serbisyo sa tindahan. Isang babaeng Pranses ang nagsabing sa kanyang unang pamimili sa isang butik, tinulungan siya ng staff na dalhin ang kanyang mga pinamili hanggang sa labasan at detalyadong itinuro kung saan ang pinakamalapit na milk tea shop. Isang lalaking Canadian naman ang may mas kamangha-manghang kuwento. Ang damit na binili niya, 1 taon na ang nakalipas, ay natanggalan ng butones. Dinala niya ito sa isang mananahi sa malapit. Hindi lamang ito kinumpuni, ngunit dahil wala na ang orihinal na butones, naghanap pa ang mananahi ng pinakamalapit na disenyo para ipalit at sa napakamurang halaga. Dahil doon, lalo kong minahal ang Pilipinas. Ang mga kuwentong ito ay halos walang katapusan, hindi lamang ang kabaitan ng mga Pilipino, kundi pati na rin ang kultura ng pagkain sa bansa ang bumihag sa mga dayuhan. Lalo silang namangha sa sulit factor at kaginhawahan ng mga kainan sa Pilipinas. Isang turistang Italyano ang naantig sa libreng tubig o iced tea sa mga restaurant. Sa Italia, kailangan mong magbayad para sa tubig. Pero sa Pilipinas, parang karapatan mo na ang libreng service water o iced tea. Maraming karinderya ang nag-aalok din ng libreng sabaw, isang bagay na hindi mo makikita sa ibang bansa. Isang Koreano naman ang humanga sa kalinisan ng mga kubyertos. Sa maraming kainan, ang mga kubyertos ay nakalagay sa mga hot water sterilizer para kunin ng customer o kaya naman ay nasa isang malinis na drawer. Sa tingin ko, ang self-service na kaginhawahang ito ang isa sa mga galing ng Pilipinas. Ang mataas na kalidad ng pagkain sa mga convenience store ay ikinagulat din ng mga dayuhan. Ang siopaw at hotdog na binili ko sa 7-Eleven ay mas masarap pa kaysa sa ilang restaurant. At hindi ako makapaniwalang mabibili mo ito sa napakamurang halaga. Ang kultura ng street food sa Pilipinas, kung saan sariwa at mainit pa ang pagkain, ay isa ring paboritong karanasan ng mga dayuhan.
Sa mga food stall, makikita mo mismo ang nagtitinda na nag-iihaw ng barbecue o nagluluto ng kwek-kwek sa harap mo. Ang amoy at ang tanawin ay nakakatakam. Kahit mga street vendor, masaya kang tatanungin kung gusto mo ng sukat sili. At ang presyo ay abot kaya, habang ang lasa ay napakasarap. Maraming dayuhan ang namangharin sa mga menu na may larawan at mga open kitchen. Noong una, nag-alala ako kung paano ako o-order dahil hindi ako marunong magbasa ng Tagalog. Pero maraming kainan ang may menu na may litrato o kaya naman ay makikita mo mismo sa salamin kung paano nila ginagawa ang pagkain. Ang what you see is what you get na pakiramdam na ito ay nagbigay sa akin ng kapanatagan. Ang mga positibong karanasang ito sa kultura ng pagkain sa Pilipinas ay lalo pang nagpalalim sa kanilang pakiramdam ng kawalan pag-uwi. Isa sa mga bagay na pinakakinagulat ng mga dayuhan sa Pilipinas ay ang pakiramdam ng seguridad. Isang turistang Briton ang nagkuwento ng kanyang karanasan nang mawala ang kanyang smartphone sa isang night market sa Cebu. Kinabukasan, pumunta siya sa pinakamalapit na police outpost at natagpuang nandoon ang kanyang telepono, buo at walang kulang. Kung sa UK ito nangyari, siguradong hindi ko na iyon makikita. Tunay akong humanga sa kaayusan at katapatan sa Pilipinas. Dagdag pa rito, nabigla ang mga dayuhan sa mga Pilipinong iniiwan ang kanilang mga gamit sa mesa sa mga coffee shop. May mga taong iniiwan ang kanilang laptop o bag para lang pumunta sa banyo sa aking bansa. Siguradong mananakaw iyon. Noong una, hindi ako makapaniwala, ngunit dito sa Pilipinas, lalo na sa mga lugar tulad ng BGC o Makati, ito ay karaniwan. Ang katotohanang, ang mga babae ay maaaring maglakad mag-isa sa gabi ay ikinagulat din ng maraming dayuhang babae. Maglakad mag-isa sa gabi, hindi ako nakakaramdam ng takot. Ito ay isang bagay na imposible sa aking bansa. Sa Pilipinas, ang pagpunta sa convenience store sa hating gabi ay hindi isang malaking bagay. Ang mga batang mag-isang sumasakay sa LRT o jeep papuntang eskwela ay ikinamangharin ng mga dayuhan. Nang makita ko ang isang batang elementarya na mag-isang sumasakay ng tren, inakala kong naliligaw siya. Ngunit nang malaman kong normal pala iyon dito, napagtanto ko kung gaano kaligtas ang bansang ito dahil sa diwa ng komunidad. Ang ganitong pakiramdam ng seguridad ang nagiging dahilan kung bakit ang Pilipinas ay itinuturing na isa sa mga pinakamagandang lugar para manirahan. Ngunit pagbalik nila sa kanilang sariling bansa, isang ganap na kaibang realidad ang naghihintay sa kanila. Hindi lamang ang kabaitan ng mga tao o ang serbisyo ang ikinagulat ng mga turista. Ang teknolohiya at infrastruktura ng Pilipinas ay nag-iwan din ng malakas na impresyon, partikular na pinuri ang modernong pampublikong transportasyon. Isang turistang Amerikano ang naglarawan sa pagkakaiba ng infrastruktura. Ang pagkumpara sa sistema ng tren ng Maynila at sa sistema ng riles sa Amerika ay parang pagkumpara ng teknolohiyang laser sa isang karwaheng hila ng kabayo. Ang makabagbag damdaming paghahambing na ito ay nag-viral sa social media at marami ang pumuri sa katumpakan nito. Inilarawan ng isang Amerikanong naninirahan sa Pilipinas ang kagandahan ng pagsakay sa point-to-point bus. Napakakomportable, malinis, at laging nasa oras. Ang biyahe ay napakakinis, at ang karanasan ay perpekto. Isang turista mula sa Europa ang may ibang impresyon sa LRT. Nakakabilib na napakakomportable nito. Mula sa isang dulo ng Metro Manila patungo sa kabila, napakabilis. Ginagawa nitong posible ang isang araw na pamumuhay sa magkabilang dulo ng lungsod. Bukod dito, ang kahusayan, pagiging nasa oras, at kalinisan ng mga istasyon ng tren sa Maynila ay nag-iwan ng malalim na impresyon. Isang travel magazine sa UK ang nagsulat, sa London Underground, normal na ang mga daga at basura. Ngunit sa mga istasyon ng tren sa Pilipinas, ang sahig ay kumikinang na parang salamin. Mahigpit ding ipinagbabawal ang pagkain at pag-inom, kaya't ang mga bagon ay laging malinis. Mas lalong humanga ang mga dayuhan sa disiplina at kaayusan. Sa mga platform, ang mga tao ay kusang pumipila sa mga nakatakdang linya habang naghihintay sumakay. Para itong mahika dahil napanatili nila ang isang antas ng kaayusan na hindi mo maiisip sa ibang bansa.
Higit na ikinagulat ng isang dayuhan ang kultura ng pagbibigay galang sa mga priority seats, ang mga asul na upuan. Kahit siksikan ang tren, ang mga tao ay karaniwang iniiwang bakante ang mga asul na upuan o kaya'y agad na tumatayo kapag may nakitang mas nangangailangan. Ipinapakita nito ang paggalang at pagmamalasakit ng mga Pilipino sa kapwa. Ang papuri sa kaginhawahan ng Pilipinas ay hindi lamang limitado sa transportasyon. Ang mga dayuhan ay nagkakaisa rin sa paghanga sa dami at pagiging multifunctional ng mga convenience store, kaya kung magtagal ng ilang oras doon at gusto kong iuwi lahat. Partikular na kinagiliwan ng mga multifunctional na machine at ang paggamit ng e-wallets tulad ng GCash. Isang turista na unang beses gumamit ng GCash para magbayad ng bill, bumili ng load at magpadala ng pera ay nagsabing, "Ang kaginhawahang iyon ay parang mahika, hindi ko mapigilang mamangha." Isang turistang bumalik matapos ang 15 taon sa Australia ang nagpost. Ang pinakamahirap ay ang kawalan ng mga convenience store na parang mahika. Ilang hakbang lang ay mayroon na, 24 oras na bukas at halos lahat ay mabibili o magagawa mo roon. Ang isang Briton na bumalik matapos ang 6 na taon sa Pilipinas ay may katulad na sentimiento. Ang mga pampublikong banyo sa mga mall sa Pilipinas ay napakalinis. At ang pagkakaroon ng mga ito ng libre ay hindi kapani-paniwala. Nasanay ako sa ganitong kaginhawahan at umaasa akong magkaroon din nito ang UK. Isang turista mula sa Canada ang naantig din sa mga pampublikong banyo sa Pilipinas. Sa Canada, napakahirap makahanap ng malinis na pampublikong banyo. Ngunit sa Pilipinas, sa mga mall, gasolinahan at maging sa mga convenience store, mayroong mga banyo na malinis at libreng gamitin, nakakaantig ito. Bukod dito, ang sistema ng pagbabayad gamit ang QR code sa pamamagitan ng GCash o Maya ay isang kakaibang konsepto na ikinagulat ng mga dayuhan. Ang pagbabayad sa halos lahat ng bagay, mula sa street food hanggang sa malalaking department store, gamit lamang ang telepono ay isang patunay ng talino ng mga Pilipino. Ang pag-scan lang sa isang QR code para magbayad, kahit walang dalang cash, ay napakagaling at environment-friendly. Ang karanasan sa mga ride-hailing services tulad ng Grab ay nag-iwan din ng magandang impresyon. Ang mga driver ay napakabait. Pagpasok mo pa lang, kakausapin ka na nila, magre-rekomenda ng mga lugar na masarap kainan. Ang init ng pagtanggap na iyon ay hindi mo mararamdaman sa ibang bansa. At ang beep card, isang card para sa tren, bus, at ilang tindahan, napakaginhawa talaga. Matapos maranasan ang lahat ng ito ang kaginhawahan, teknolohiya, at mataas na kalidad ng pakikipagkapwa-tao, isang nakakagulat na realidad ang haharapin ng mga dayuhan sa kanilang pagbabalik. Ang reverse culture shock ay nagsisimula sa airport. Maraming dayuhang turista ang nabigla sa pakikitungo sa immigration at baggage check. Ang reverse culture shock ay nagsisimula sa airport, sabi ng marami. Sa NAIA sa Pilipinas, ang mga staff at guard ay magiliw na gumagabay. Kapag may problema ka, may agad na lalapit. Ngunit pagbalik sa sariling bansa, ang mga immigration officer ay malamig at ang mga tanong ay mekanikal. Sa Pilipinas, naramdaman kong itinuring akong tao. Dito, pakiramdam ko ay isa na lang akong numero. Isang Amerikano na bumalik sa Toronto ang nagsabi, "Sa Pilipinas, laging may handang tumulong. Dito sa Toronto, naligaw ako sa airport at wala man lang akong makitang mapagtanungan. Ang mga paghihirap ay nagpapatuloy sa pang-araw-araw na buhay." Isang babaeng bumalik sa Amerika ang nagkuwento ng kanyang karanasan sa isang restaurant. Sa Pilipinas, kusang magtatanong ang may-ari kung masarap ba ang pagkain o kung kailangan mo ng tubig. Dito sa Amerika, kahit ilang beses kang tumawag, hindi ka papansinin. Ang atensyon nila ay nasa ibang grupo at ang pakikitungo sa amin ay halatang malamig. Dagdag pa rito, ang makakita ng mga empleyadong nakikipag-usap sa telepono habang nagsisilbi sa customer o nakikipagkwentuhan sa katabing kahera habang nagpoproseso ng bayad ay isang bagay na ikinalilito ng mga bumabalik. Ito ay isang tanawing hindi mo maiisip sa Pilipinas. Doon, gaano man ka busy, bawat customer ay pinagsisilbihan ng maayos at may ngiti.
Marami ring bumabalik ang nadidismaya sa kawalan ng maalalahaning serbisyo sa mga tindahan. Sa Pilipinas, kapag namimili ka, laging itatanong ng staff kung kailangan mo ng paper bag o kung gusto mong ayusin nila ang iyong mga pinamili. Sa aming bansa, walang ganoong konsepto. Ang subway lang ng New York ang hindi ko matiis. Buntong hininga ng isang taga New York na kararating lang mula sa Pilipinas. Isang turista mula sa Australia ang nagreklamo tungkol sa oras ng pampublikong transportasyon. Ang timetable ng tren ay para lang sa display. Hinahangaan ko ang pagiging on-time ng mga tren at bus sa Pilipinas. Isang turista na bumalik sa Norway matapos ang 10 buwang pamamalagi sa Pilipinas ang nagsiwalat ng mas malalang sitwasyon. Pagbalik ko sa Norway, napakalamig ng pakikitungo ng mga tao sa isa't isa. Sobrang na-shock ako. 4 na taon na ang nakalipas, ngunit hanggang ngayon ay nahihirapan pa rin akong masanay. At ang pinaka-nadidismaya sa marami ay ang pagkakaiba sa mga pampublikong pasilidad. Nang nasa Pilipinas ako, ang mga banyo sa mga istasyon ng tren at mall ay napakalinis at may libreng tissue. Ang mga banyo sa Amerika, basa ang sahig at luma ang mga pinto. Sa pamamagitan ng mga karanasang ito, maraming tao ang lubos na nakakaunawa kung gaano ka-espesyal ang init ng pagtanggap, kaginhawahan, teknolohiya at kaayusan na itinuturing na normal sa Pilipinas. Walang tipping culture, pero bakit napakainit ng serbisyo sa Pilipinas? Ito ang tanong na bumabagabag sa isipan ng marami. Ang reverse culture shock na nararanasan ng mga dayuhang bumibisita sa Pilipinas ay hindi lamang isang alaala ng paglalakbay. Ito ay isang patunay kung gaano ka-espesyal ang Pilipinas sa mundo. Sa napakaraming bansa sa mundo, walang ibang bansa na kayang pagsamahin ang init ng pagtanggap sa kapwa, kaginhawahan at seguridad sa ganito kataas na antas. Paulit-ulit na itinatampok ng mga dayuhang media ang Pilipinas bilang isa sa mga pinakapalakaibigang bansa, isang paraiso ng pagkain at isang maginhawang lugar. Ang pakiramdam ng kawalan na nararanasan ng mga dayuhan pag-uwi ay dahil naranasan nila ang isang bagay na sa Pilipinas lamang matatagpuan. Sa maraming bansa, kailangan mong magbayad ng malaking tip para makakuha ng mahusay na serbisyo. Ngunit sa Pilipinas, hindi mo kailangan gawin iyon para makatanggap ng serbisyong puno ng puso. Ang pagpapahalaga sa kapwa, ang paghahangad sa kaginhawahan, ang pagiging bukas palad, at ang kasipagan ang mga birtud na ito ay buhay na buhay sa bawat sulok ng lipunang Pilipino. Ang buhay na hinahangaan ng mga tao sa buong mundo ay narito sa Pilipinas. Ang lumaki at mamuhay sa kulturang ito araw-araw ay isang hindi matatawarang biyaya. Tayo ay naninirahan sa isang kahangahangang bansa na kinaiinggitan ng mundo. Mula sa kaibuturan ng ating mga puso, ipagmalaki natin ang pagiging Pilipino sa napakagandang bansang ito.